LeBron James, official nang nakuha ang 50,000 career points ngayong araw laban kontra Pelicans. At Warriors, patuloy ang greatness ni Curry. Malakas talaga kapag Knicks ang kalaban. Pinangunahan ni Luka Doncic at LeBron James ang Los Angeles Lakers sa isang dominadong panalo laban sa New Orleans Pelicans. Nagpakitang gilas si Luka sa first quarter na may 17 puntos at natapos ang laro na may 30 puntos, 15 assists at 8 rebounds. Samantala, gumawa ng kasaysayan si LeBron James sa pagiging kauna-unahang player na umabot sa 50,000 career points. Tinapos niya ang laro na may 34 na puntos, 6 na assists at 8 rebounds. Si Jackson Hayes ay nagtala ng season high na 19 na puntos, lahat ng ito sa first half ng laro at nagrehistro rin ng double-double na may 10 rebounds. Nagpatuloy naman ang magandang laro ni Dalton Neck na may 13 puntos, 4 na rebounds at 3 assists. Nagbigay rin ng spark mula sa bench si Shake Milton na may 12 puntos habang nag-ambag si Dorian Finney-Smith ng 8 puntos. Si Jared Vanderbilt naman ay may 12 puntos at 8 rebounds. Nagsimula ang laban sa isang turnover ng Lakers kung saan ninakaw ni Zion Williamson ang bola at nagtala ng isang malakas na dunk. Mabilis namang bumawi ang Los Angeles at nagsimulang magtayo ng kalamangan. Balanse ang naging opensa ng Lakers kung saan halos lahat ng players ay nakapuntos sa unang bahagi ng laro maliban kay Gabe Vincent. Nagdiwang ang mga fans sa bawat hawak ni LeBron ng bola, lalo na nang ipasok niya ang isang tres na opisyal na nagdala sa kanya sa 50,000 career points. Uminit din si Luka, tinamaan ng ilang tres at pinalaki ang lead ng Lakers. Napilitang tumawag ng timeout ng Pelicans matapos ang isa pang tres mula kay Shake Milton. Sa pagsisimula ng ikalawang quarter, mabilis na lumapit ang Pelicans matapos ang sunod-sunod na puntos kabilang ang 2 tres mula kay Jordan Hawkins. Hirap makapasok ang mga shots ng Lakers at hindi rin sila makakuha ng rebounds. Muling napababa sa isang posisyon ang lead matapos ang scoring run ng Pelicans. Hindi makapasok ang Lakers mula sa labas at naitala ang sunod-sunod na mintis sa tres. Matapos maitay ng Pelicans ang laro at mapilitang mag-timeout ang Lakers, agad silang bumawi. Naging agresibo sa loob si Jackson Hayes, kumonekta sa mga layup at alley-oop dunks. Sa bawat pagkakataong lumalapit ang Pelicans, mabilis silang tinutumbasan ng Lakers upang panatilihin ang kanilang lead. Isa pang tres mula kay Luka ang nagbigay sa kanila ng 10 punto na lead sa halftime. Sa second half, mas naging agresibo ang opensa ng Pelicans ngunit patuloy na umatake si Luka upang mapanatili ang lead ng Lakers. Malaking tulong sina Vanderbilt at Jamison sa depensa habang si LeBron ay nagpalobo ng lead sa pamamagitan ng isang tres bago matapos ang third quarter. Sa ika-4 na quarter, nagkaroon ng sagupaan sina LeBron at Zion Williamson na parehong nagdomina para sa kanilang team. Sa kabila ng pagsisikap ng Pelicans, napanatili ng Lakers ang kontrol sa laro sa pamamagitan ng mas magandang rebounding. Sa huling 4 na minuto, inilabas na ang bench players bilang tanda ng pagsuko ng Pelicans. Ang susunod na makakalaban ng Lakers ay ang New York Knicks sa Biyernes. Sa huling laban, nilalabanan ang pagkapagod sa ikalawang araw ng magkasunod na laro at binabaliwala ang ilang pasa at sugat. Hinukay ng Warriors ang kanilang lalim nitong araw para sa isa sa kanilang pinakamagagandang panalo ngayong season. Tinalo nila ang New York Knicks sa Madison Square Garden matapos silang umiskor ng 67-47 sa ikalawang kalahati ng laro. Ito ay din isang panalong nagpapakita ng kanilang tunay na kakayahan, isang tatak ng kanilang lakas. Hindi nakakagulat si Steph Curry ang naging bida sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng Big Apple. Gumawa siya ng team high na 28 puntos at may game high plus 33 rating. Ang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng laro ay nagtala ng 10 sa 21 field goals, kabilang ang 5 sa siyam mula sa tres. Si Jimmy Butler naman ay uminit sa opensa, lalo na sa second half kung saan nakapagtala siya ng 13 sa kanyang 19 na points. Ang kanyang 19 na puntos ay ang pinakamataas niya simula nang lumipat siya sa kanyang bagong team. Sa 10 larong nilaro niya, 1 lang ang talo at 9 ang panalo ng Warriors. Nag-ambag din si Brandin Podziemski ng 19 na puntos habang si Buddy Hield ay may 15 puntos kabilang ang ilang mahahalagang tres sa isang araw kung saan 3 lang sa kanyang 10 subok ang pumasok.
Walang team sa liga ang may mas mahinang depensa sa 3-point line kaysa sa Knicks sa paraan ng pagbitaw ng tres ng Warriors lalo na sa unang bahagi ng laro. Parang may force field ang New York sa paligid ng arc. Sa first quarter pa lang, 23 na ang sinubukan ng Warriors ngunit 5 lang ang pumasok katumbas ng 21.7% shooting percentage. Mas nakakabahala kung sino ang mag-shoot ng karamihan sa mga tres na ito. Hindi naging epektibo ang kanilang mga pangunahing shooter na nagresulta sa mahinang opensa mula sa labas. Ang hindi maayos na pagpuntos mula sa tres sa first half ay hindi naging problema laban sa isang mahinang team, ngunit laban sa isang malakas na kalaban tulad ng Knicks, ito ang naging dahilan ng kanilang pagkakaiwan sa halftime. Sa ikalawang kalahati, nakahanap sila ng iba't ibang paraan para umiskor at nang uminit si Curry, nakabangon ang Warriors. Nagsimula ang lahat sa pagbabago ng diskarte paglabas ng halftime. Mukhang may matinding mensaheng ibinigay sa kanila sa locker room. Dahil hindi pumasok ang kanilang tres sa unang bahagi, sinubukan nilang umiwas sa labas at naging mas agresibo sa pagpukpok sa loob. Sa wakas, nagsimula silang makakuha ng free throws. Nagsimula ang ikatlong quarter sa isang sablay na layup ni Curry pero hindi siya natinag. Sa susunod na posisyon ng Warriors, nakakuha siya ng foul at nakascore mula sa free throw line. Sa sumunod na dalawang pag-atake, dire-diretso siyang lumusot sa depensa para sa isang layup at isang mid-range jumper. Sa quarter na ito, naging agresibo siya sa opensa at nagdala ng bagong enerhiya sa team. Si Butler naman ay naging mas aktibo sa opensa sa ikatlong quarter habang ang Warriors ay nagsimulang makahanap ng mas maraming pagkakataon sa fast break at sa loob ng paint. Sa ikalawang kalahati, mas epektibo ang kanilang pag-atake at nagamit nila ito upang lumamang. Kapag may lead ang Warriors bago pumasok sa final quarter, kadalasan nilang nakakayang tapusin ang laro ng may panalo at muli nilang ipinakita ang katatagan sa pagkakataong ito. Muli ipinaalala ni Curry sa lahat kung ano talaga ang ibig sabihin ng MSG tuwing lumalapag siya sa home court ng Knicks. Simula pa noong February 28, 2014, nakamit na niya ang kanyang ika-10 sunod na panalo sa The Mecca. Sa pagsisimula ng ika-4 na quarter, dikit pa rin ang laban. Pagbalik ni Curry sa laro sa huling bahagi ng quarter, napanatili ng Warriors ang kanilang bahagyang kalamangan. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, biglang lumubo ang kanilang lead na nagbigay sa kanila ng kontrol sa laro. Mahusay ang Knicks sa kanilang home court at madalas silang malakas sa ika-4 na quarter. Ngunit dahil sa presensya at husay ni Curry, ramdam na tila tapos na ang laban nang mapilitang mag-timeout si Tom Thibodeau sa huling bahagi ng laro, kung saan hawak ng Warriors ang buong momentum. Sa kanilang huling laban sa Knicks, nagpakitang gilas si Curry at ngayong araw, muli niyang pinatunayan ang kanyang pagiging espesyal sa court na ito. Halos umabot sa isa na namang standout performance. Hindi tumitigil ang palabas ni Curry, tuloy-tuloy lang ito. Ang player na kinuha ng Warriors isang pick lang bago ang Knicks sa 2009 NBA draft ay patuloy pa ring pinahihirapan ang team na minsang pinangarap niyang salihan. 16 na taon na ang nakalipas. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?